Matapos ang madugong labanan sa pagitan ni Shin at Kaji laban kay Gaku, ay ngayon i-review na natin ang chapter 71 at 72 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang bakbakang Sakamoto versus Gaku nang dumating na si Sakamoto right at the moment na tatapusin na sana sina Shin at Kaji ni Gaku. At tutok lang kayo mga kaibigan kasi sa bandang huli ng video to ay matutunghayan nyo ang isang twist. Kaya na may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Sakamoto Taro! Nagsimula ang chapter dito kay Shin na nagulat sa pagdating ni Sakamoto, habang si Gaku ay namukhaan naman si Sakamoto na sabing, "Oy, kilala ko ang taong to ah." May kita naman na naghahanda na si Sakamoto mga kaibigan. Na dito naman kay Kashima na nakatingin sa laptop ay nagulat siya sa pagdating ni Sakamoto na ano raw ang ginagawa nito rito. Sabi pa ni Kashima kay Gaku na ang taong to ay na nagsasalita pa lamang siya ay sabi naman ni Gaku na ang taong yan ay ang legendary former assassin, diba? Na na-meet niya na raw ito noon sa JAA. Kasabay niya na may kita na naglagay na ng eye drops si Gaku sa kanyang mga mata na sabing umaasa raw talaga siya noon na mabigyan siya ng pagkakataon na makaharap daw itong legendary assassin. Balik dito kay Sakamoto na may kita na naghahanda na sabay tanong nito kay Shinaya/Gaku na ito ba raw ang gumawa sa lahat ng to, na di naman sumagot si Gaku sabay kumuha ito ng bato at ibinato kay Sakamoto na sinangga naman ito gamit lamang ang kanyang kamay. Mabilis namang lumapit si Gaku para suntukin si Sakamoto subalit na iwasan ito ni Sakamoto pero nagdulot pa ng crack sa paligid nitong kuweba ang suntok na yan. May kita naman na may electric sound na nagmumula ngayon sa kamay ni Shinaya dahil sa napakalakas sa suntok na yon. Habang si Sakamoto ay napansin naman na lumalabas ngayon ng tubig sa parte na kung saan bumaon ang kamao ni Shinaya kanina. Kaya na may sinabihan na ni Sakamoto si Shin na dalhin na si Kaji at umalis na rito. Na nang nasabihan ni Sakamoto ay sabi naman sa isipan ni Shin na so kailangan niya pa raw talaga ang tulong mula kay Sakamoto. Subalit nagsalita muli si Sakamoto na sabing hindi. Ang ibig niya raw sabihin ay itong si Shin daw talaga ang kanyang pinagkakatiwalaan na mag-handle sa sitwasyon na ito na pag-rescue. Kung kaya't dito na mabilis na kumilos si Shin at dinala na niya si Kaji. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyo namang manood ng movies o TV series pati na sports at especially anime ay sagot yan ng Usine na marami ka talagang pagpipilian mga kaibigan para mag-binge watch. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na lang ang link dyan sa comment section sa baba ng video to. Maraming salamat. Balik na tayo dito sa video. Na habang may kitang papaalis na at umaakyat na itong si Shin ay dito naman kumilos si Gaku at itong parte ng kuweba na may crack ay sinutok naman ni Sakamoto nang di pa nga nakalapit si Gaku sa kanya dahilan na mabilis na lumabas ang napakaraming tubig na sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na isang groundwater daw ito. Dito naman kina Sakamoto ay may kita na inahod na sila nitong nagraragas ang tubig mga kaibigan subalit nagpalitan pa sila rito ng suntok despite sa sitwasyon na yan. May kita naman si Gaku na nasa isang awkward position na tanong naman ni Kashima na ano raw ginagawa nito. Inisya sagot naman ni Gaku na lumalangoy raw siya ngayon. Maya pa'y dito naman sa may malapit sa dagat may kita ang isang pag-crack na kung saan ay dumaan ng tubig mga kaibigan sa isang bangin o cliff na malapit sa dagat at may kita na nakalabas na sina Sakamoto at Shinaya mula dito at ang lugar na ito ay ang lugar pala sa kung saan bumagsak ang eroplano. Maya pa'y bumagsak naman sina Sakamoto dito sa may cockpit na nang nakaupo ngayon si Shinaya sa may pilot seat ay nagtaka naman si Gaku sa kung bakit hindi na raw siya makakilos o makagalaw sapagkat isinitbelt na pala ni Sakamoto si Shinaya dito sa pilot seat na sabing kung may gagawin daw itong masama sa mga kaibigan nito ay madideport daw talaga itong si Shinaya. Painis na sabi ni Sakamoto. Sabay binuhat na niyang upuan nito mga kaibigan at inihagis ito sa loob ng eroplano na kung saan ay may kita na kahit tumalsik-talsik si Gaku ay minintay niya pa rin kagad ang kanyang balanse. Subalit nang di pa siya nakatayo ng maayos ay nakalapit na si Sakamoto sa kanya na daladala ang isang maleta para ihampas ito kay Shinaya. Subalit nagawa na makuha ni Gaku ang metal sa flooring ng eroplano at ginamit ito na pang-counter sa atake ni Sakamoto dahilan na nahati ang maleta. At habang nasa ere pa ang passport na mula sa loob ditong maleta ay kaagad naman itong kinuha ni Sakamoto at ginamit para bigyan si Shinaya ng isang facial na atake mga kaibigan na sa sobrang lakas ay tumagos si Shinaya at nag-iwan pa ng marka ang mukha nito sa pasaporte. May kita naman na di pa rin bumagsak si Shinaya mga kaibigan despite sa mga damage na natamo nito mula kay Sakamoto pero duguan na ang kanyang mukha. Kaya sabi naman sa isipan ni Gaku na nagets niya na raw sa kung bakit naging maingat daw ang kanyang boss sa taong to na kung di raw nila ito papatayin ngayon din ay patuloy daw talaga itong magbibigay sa kanila ng problema sa hinaharap. Sabay dito nang umiti si Gaku na kung saan ay napaisip siya sa kung saan daw ngayon aatake si Sakamoto kasi may kita na di pa umaatake si Sakamoto mga kaibigan o lumalapit nang maya pa ay bigla namang sumulpot si Sakamoto at tinadyakan ang isang wing ng eroplano na dahil sa bigat at impact ng kanyang ginawa ay napunta tuloy si Shinaya sa itaas kasi nasa opposite wing ito nakatayo. Na habang nasa ere si Shinaya ay kinuha naman ni Sakamoto ang gulong ng eroplano at pinaikot ito
nito sabay ginamit niya itong transportation mga kaibigan at sinakyan niya para makahabol kay Shinaya na ngayon nasa ere, na sa pagdating niya ay inatake niya ito mga kaibigan sa mukha gamit ang gulong mismo, isang napakalakas na atake na tuluyang nagpasira tuloy at nagpawala sa koneksyon ng device na suot-suot ni Shinaya o ang VR ni Gaku. Kaya dito na tinanggap ni Gaku ang kanyang pagkatalo na sabing well, naging masaya naman daw ang kanyang laban kanina. Matapos yan ay bumagsak na nga si Shinaya na tumagos pa sa isang wing ng eroplano, sabay sabi rito ni Sakamoto na tirik raw ang araw. Matapos ang laban na yan ay sa sumunod na eksena ay may kita si Toramaru na unti-unti nang nagigising, na sabi sa kanyang isipan na ano raw ang nangyayari ngayon, na para bang nararamdaman niya na secured daw talaga siya at nagtataka siya sa kung sino raw ang nagtitreat sa kanyang mga sugat, na ang paraan daw nito sa pagbabandage ay ibang klase raw talaga, na para bang napakasanay raw nito, na parang si Sakamoto raw ngayon ang nagtitreat sa kanya. Na nang na-realize niya na parang si Sakamoto iyan ay nagulat siya at di makapaniwala, na nang nagising naman siya ay na-disappoint naman siya mga kaibigan, na di niya kilala na itong matabang to na kung saan siya disappointed na akala niya si Sakamoto ay ang tunay pala na Sakamoto mga kaibigan. Matapos yan ay dito naman nagsalita ang test admin na si Usame na sabing may kaunting aksidente raw kasi na nangyari, na sa kasamang palad dahil dyan di na raw siya makapagpatuloy pa sa test na ito. So ang test ay officially tapos na raw as of now, at base raw sa mga current grades ng mga natitirang test takers ngayon ay dyan daw nila pagbabasihan at i-determine kung nakapasa ba raw talaga ang test taker na yan o hindi. In which ay dito na minention ni Usame ang mga pangalan ng mga pumasa, at 7 sila dito mga kaibigan, na sina J. Erk na kilala bilang si Kill Baby, Nao Toramaru, Akira Akao, Mafuyu Seba, Juichiro Kaji, Taro Sakamoto at Shin Asakura. Na nang narinig ni Toramaru na Taro Sakamoto ang pangalan na nag-treat sa kanya kanina ay medyo nalito siya. Nasabi pa nga niya sa kanyang isipan na kawawa naman daw itong matabang lalaki na kaparehas daw ang pangalan nito ng isang Diyos. Maya-maya pa tinanong naman ni Usame si Sakamoto na wikang, pero ikaw ang legendary assassin diba? Ano bang ginagawa mo rito? Hindi kita na-recognize kasi ito ang unang pagkakataon na nakita kita in person talaga. Inuchay sagot naman ni Sakamoto na naparito raw siya for some business. Sagot naman ni Usame na hindi raw niya in-expect na ang legendary Sakamoto ay magiging ganito raw pala kataba. Na narinig ni Toramaru ang conversation na yan, na nagkumpirma naman na si Sakamoto nga talaga ang legendary assassin, itong matabang lalaking to, ay dito naman siya na-discourage mga kaibigan at nag-quit kaagad sa pagiging fan ni Sakamoto. Nasabi pa sa kanyang isipan na ano ba raw ang ginagawa ni Taro Sakamoto rito, na ang kanyang hero ay nandirito raw pala talaga, na bakit tumaba o lumaki raw ito ng husto, na di talaga siya makapaniwala kasi i-devote daw niya ang kanyang 10 taon na maging isang fan talaga kay Sakamoto, at ngayon di niya raw maintindihan kung ano itong nararamdaman niya na na-meet niya naman daw ngayon ang kanyang hero, pero para bang disappointed daw siya na dapat sana ay mamahalin talaga niya si Sakamoto kahit ano pang mangyari. Pero bakit ganito raw ang kanyang nararamdaman, na madidisqualify na ba raw siya nito bilang fan ni Sakamoto, na isa lang ba raw pala talaga siyang bandwagon fan noon na sumasakay lang sa trend, na isang typical lang na fan. Na nang narinig ni Shin ang mga thoughts na yan ni Toramaru ay sabi pa sa kanyang isipan na malayo pa raw daan ang tatahakin itong si Toramaru para maging isang solid fan talaga ni Sakamoto. Matapos yan ay lumapit naman ang flight attendant na admin na sabing magsisimula na raw ang JCC school in 3 months from now. Kaya siguraduhin daw nilang kumpletuhin kagad ang paperworks bago ang araw ng pagsimula ng klase. Na kung sakaling naka-attend daw sila ngayon sa isang eskwelahan o sa ibang eskwelahan ay dapat hindi rin talaga nila kakalimutan na kunin ang kanilang credentials. Nasagot naman nilang lahat na tama raw. Matapos yan ay nagising naman si Shinaya. Natanong naman ni Usame na gising ka na ba, Shinaya? Na as soon as darating na raw kasi ang helicopter ng JCC ay ipapahandle daw nila itong si Shinaya doon at isasakay sa helicopter. Sabi naman ni Mafuyu na dapat ipatayin na lang daw talaga nila ito. Maya-maya pa ay ang confused naman na si Shinaya ay biglang umiyak na sabing ang sakit daw ng kanyang buong katawan. Na ano raw talaga ang nangyayari rito, na ano raw ang nangyari sa kanya. Nagtaka naman si Sakamoto sa response na yan. Nasagot naman ni Usame na wikang huwag mo kaming paglaruan dito. Hindi mo ba alam kung ilang tao ang pinatay mo? Nasagot naman ni Shinaya na wala raw siyang naalala patungkol sa test, na ang kanyang naalala lamang ay ang kanyang nakitang advertisement noon para sa isang magandang gig na nakita niya sa internet. Kailangan daw kasi niya ng pera na pambayad sa kanyang student loan. Hindi niya raw kasi alam noon na kailangan niya raw palang bayaran ang kanyang student loan, na di ba ang ganda raw pakinggan ng student loan, na di niya na-realize noon na may utang na pala siya. Tinanong naman ni Sakamoto si Shin sa kung ano raw sa tingin niya. Nasagot naman ni Shin na hindi raw talaga nagsisinungaling si Shinaya, na wala raw talagang alam ito patungkol sa nangyari rito kanina. Nasabi naman ni Shinaya na may kutob na raw siya na isang suspicious daw talaga na tao ang deer na lalaki, na natrick na naman daw siya. Napatanong naman si Sakamoto sa sinasabing deer na lalaki o deer guy nitong si Shinaya. Nasagot naman ni Shinaya na sila raw kasi nag-hire sa
sa kanya. Isang weird daw na lalaki na may deer mask at isang gwapong lalaki rin daw na may puting buhok at puti ring suit. Mga salitang nagpa-realize kay Shin na si X ang itinutukoy dito ni Shinaya. Tinanong naman ni Sakamoto si Shinaya sa kung bakit daw nakikialam ito o sila na nag-hire sa kanya sa test ngayon. Na sagot naman ni Shinaya na di niya raw alam. Sabay chinek niya ang kanyang cellphone at nakita niya na binayaran nga pala talaga siya ng fee sa pag-hire sa kanya. Nagsalita naman si Kaji habang tinitreat dito na sabing may nabanggit daw sila tungkol sa pang-i-scouting. Nakaramdam naman ng relief si Shin kasi gising na si Kaji. Sabi naman ni Kaji na sa tingin niya ang objective daw ng kalaban ay ang pagre-recruit daw ng mga members para sa kanilang gang. Kaya in-infiltrate daw nila itong test na iniisip niya ngayon sa kung sino raw kaya talaga ang balak na i-recruit nila. Kaya napaisip naman si Sakamoto na sabing pagre-recruit ng mga bagong members. Ano ba raw talaga ang plano ng mga yon? Sabi naman ni Shin na magandang tanong daw yan. In which ay sabi naman ni Sakamoto na anyway, ang kanilang kayang gawin daw dito ay ang magpatuloy pa rin daw. Napupunta sila sa JCC para maghanap daw ng clues na maglilid sa kanila kay Slur o X. Nasagot naman ni Shin na tama po. Matapos yan ay dito naman sa abandoned warehouse, ay tanong naman dito ni Uzuki na nag-take raw pala talaga si Sakamoto ng test. Sagot naman ni Kashima na oo. Kaya sabi naman ni Uzuki na di niya raw ito gusto. Sagot naman ni Kashima na with all due respect daw, mahalaga ba raw talaga yan si Sakamoto? Paliwanag naman ni Uzuki na well, alam daw kasi ni Sakamoto ang kanyang tunay na identity na siya raw si Uzuki. Na di ba nakakahiya raw kung may isang tao na alam daw ang past mo o nakaraan mo? Kaya inutusan niya rito si Kashima na kung may mga records daw siya, itong si Uzuki mga kaibigan sa JCC, ay gusto niya raw itong alisin o maalis talaga. Nasagot naman ni Kashima na masusunod po. Sabi naman ni Kashima na kung di raw sinira ni Gako o binalian si Shinaya, ay pwede raw sa nilang gamitin si Shinaya para ang siyang mag-infiltrate na raw talaga sa JCC at burahin ang mga records doon ni Uzuki. Nasagot naman ni Gako na wala raw may pake dyan kasi isang scouting mission naman daw talaga ang ginagawa nila ngayon, di ba? Kaya tinanong siya ni Slur kung may nahanap ba raw itong si Gako o nakita na kanilang po pwedeng i-recruit dito. Nasagot naman ni Gako na well, may dalawa raw siyang nakita ang okay na raw ayon sa kanya. Matapos niyan ay may kita naman ng helicopter na dumating na mga kaibigan sa test site na sabi nitong tao na bumaba na oras na raw para sa medical exam nitong test takers. Nasasakay daw ang mga test takers sa helicopter by pair. Kaya dito na nagpaalam si Akira at nagpasalamat kay Sakamoto na sabing hindi raw talaga siya makakapasa kung di pa raw kay Sakamoto. Na gusto ron niyang malaman pa ang tungkol sa kanyang tiyahin na si Ryo Nakao pag magkikita na sila muli sa JCC school. Nasagot naman ni Sakamoto na sure. Ayon naman kina Akira at Kill Baby na nilook forward daw nila talaga na magkasabay silang pupunta sa school kasama itong lahat na nandirito. Kinamusta naman ni Shin si Mafuyo kung ayos lang ba raw ito kasi napuruhan daw talaga ito ni Shinaya kanina. Sagot naman ni Mafuyo na oo, ayos lang daw siya. Sabay nagpaalam na siya kay Shin. Nasa isipan naman ni Shin na andali naman daw ng pagpapaalam ni Mafuyo na ini-expect pa naman daw niya na magiging emotional daw ang kanilang goodbyes. Matapos niyan ay nilid naman itong lalaki sina Turamaro at Mafuyo na dito raw sila sa helicopter na ito sasakay. Napansin naman itong lalaki na pinagpapawisan itong si Mafuyo para bang masama ang pakiramdam nito. Kaya sinabihan niya ito na bilisan na raw nitong sumakay. Matapos niyan ay umalis na nga sila at nagpaalam na rin si Kill Baby. Dito naman sa loob ay tinanong naman ni Turamaro si Mafuyo sa kung bakit namumutla raw ito ngayon. Sagot naman ni Mafuyo na oo, pero ang nakapagtataka ay bakit silang dalawa raw ni Turamaro ang pinasakay dito. Sagot naman ni Turamaro na hindi niya raw alam na baka dahil daw sa malapit lang daw ang kanilang bahay dito kina Mafuyo. Na habang nagsasalita si Turamaro ay bigla namang may nagsalita na sabing ang batang lalaki at babae ay nandirito raw pagkatapos ng isang laban at isang asul daw na kalangitan ang nasa harap nila na ang imahinasyon daw nitong dalawa ay nakatuon na raw ngayon sa kanilang bagong paglalakbay na ang kanilang puso ay punong-puno raw ngayon ng pag-asa pero ang di raw nila alam na ang kawalan ng pag-asa ay ang siyang naghihintay lang daw pala sa kanila. At ang nagsasalita ngayon mga kaibigan ay si Kanaguri pala na ang pilot nitong helicopter ngayon na ikinagulat ni Mafuyo na sabing ikaw? Tanong naman ni Turamaro na sino ba raw talaga itong taong to? Inusyay sabi naman ni Mafuyo na umalis na tayo dito. Sabay tinanggal na niya ang kanyang seatbelt na natanggal na niya ito ay biglaan naman siyang sinakal nitong isang lalaki na sabing huwag kang gagawa rito ng batas. Nakuha mo ba ako? Na gusto mo ba ng mga matatamis? Kagad namang sinabihan ni Kanaguri itong lalaki na tumigil daw ito na dapat na i-treat daw nitong ang pangalan para ay si Carolina Reaper with care sina Mafuyo. Na dito naman kay Uzuki ay sabi niya na itong sina Mafuyo ay ang kanila rong magiging bagong special na kaibigan na sasamahan sila. What a turn of event mga kaibigan na walang kamalay-malay sina Sakamoto na inabdak na pala sina Mafuyo ng tropa ni na Uzuki. Nakakampi pala nila si Kanaguri o ang order member na si Kanaguri mga kaibigan. So isang panibagong kalaban at kalbaryo na paparating naghihintay sa ating mga bida mga kaibigan. Gayong may masamang plano talaga sina Uzuki sa mga batang ito. Kaya tutok lang kayo kasi isang panibagong labanan ang ating matutunghayan
yan sa susunod na mga chapters. Kasi kikilos din dyan ang Order mga kaibigan dahil sa abduction na ginawa sa mga bagong magiging estudyante pa lamang sana ng JCC. Yan at marami pang matitindi at nakaka-excite na eksena ang ating matuto ngayon sa susunod. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can I get a like, comment, para subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.